Shalom Alaikum mga kapatid. Shalom, shalom, shalom. Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching the Wilderness series. Lunes ngayon. Binabati ko yung lahat ng regular na sumasubaybay sa atin. Si Kuya Romy, Brother Romy, Nonyas, Brother June, Kihano, si Mystery of Faith, yung iba pa nating mga kaibigan na sumusubaybay sa atin. Ay, Brother Romy, good morning. Okay, so katulad ng sinasabi lagi ni Brother Romy na sabi ni Brother Romy Nonyas, kape. Tayo magkape, kausapin ang Panginoon everyday. Yan. So, binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon araw-araw na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At nakikiramay tayo sa iyo, Brother Romy, nakikiramay kami sa iyo sa pagpanaw ng iyong kapatid. Okay? And then, binabati natin ngayon yung may mga kaarawan ngayon. So, ang ginagawa natin na ito ay Preaching the Wilderness series sapagkat bagamat alam natin napakalawak itong TikTok, napakalawak na narating yet hindi natin din ma-expect na maraming mga manonood sa atin or makikinig sa atin sapagkat naparami pong mga magagandang content ang napipili ng mga kapatid natin o mga kababayan natin dito sa TikTok. So bagamat ganon ay patuloy nating ginagawa ito sapagkat ito yung sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2-4. Sinasabi, proclaim the word, be persistent, whether it is convenient or inconvenient, convince, reprimand, encourage, through all patience and teachings, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths. Yan mga kapatid. So, yan yung motivation natin why we are doing this. But before that, let us approach the Lord in prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa amin sa nakalipas na linggo, sa magdamag, sa panibagong buhay nito, panibagong araw, panibagong pagkakataon, panibagong biyaya. Salamat kami at nagpupuri sa pag-iingat mo sa amin, sa gabay mo sa amin. Hinihiling namin na kung paano mo kami iningatan at pinagpala ng nakalipas na linggo, ay pinagkakatiwala namin sa iyong araw na ito ang susunod na mga araw, Panginoon. Hinihingi namin ang iyong gabay at patnubay kasama sa lahat ng aming mga mahal sa buhay at ang aming kinabubuhay. Cover us all, O Lord, with thy most precious blood. Sanctify us with the power of the Holy Spirit. We ask you also to speak to us this morning through your word. Pagpalain po na ang salita namin mapapakinggan, pagpalain na aming mga puso, na naway ito ay maging katulad ng isang matabang lupa na tatanggap ng binhi ng iyong mga salita, na naway tutubo at lalago at mamumunga sa aming mga buhay. At tinangkin din namin, Panginoon, na sinasabi sa iyong banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. And we entrust you this day, may thy name be praised and glorified, and we rebuke any evil spirit that wanted to disrupt or intervene with us this morning. We ask all these things in Jesus' name, our Lord.
with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. We ask also the intercession of the Blessed Virgin Mary, Saint Michael the Archangel, Saint Joseph the Lord of Demons, in Jesus' name. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. Okay, salamat. Ang background ko pala ay yung Pilgrims of Hope na logo. Pero then at the same time, merong logo sa ilalim ng PREX kasi ito yung magiging logo ng 16th National Convention na gaganapin sa November 7 to 9. Yan. So, kita-kits doon mga kuya at mga ate sa loobin ng Panginoon sa Baguio, November 7 and 9. 7 to 9, mga kapatid. Okay. So, the gospel of today is taken from the gospel according to St. Mark chapter 10 verses 17 to 37. Glory to you, Lord. As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus answered him, "Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud, honor your father and your mother." He replied and said to him, "Teacher, all of you, this I have observed from my youth." Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You are lacking in one thing. Go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." At that statement, his face fell and went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God." They were exceedingly astonished and said among themselves, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, For human beings it is impossible, but not for God. All things are possible for God. Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel will not receive 100 times more now in this present age houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first." They were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went ahead on them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 aside again, and he began to tell them what was going to happen to him. "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit upon him, scourge him and put him to death. But after 3 days
he will rise. Then James and John, the son of Zebedee, came to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, What do you wish to do for you? They answered, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Ay, sobra na pala. Hanggang 27 lang. Mark 10. 17 to 27 lang pala. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang Gospel pala, sorry mga kapatid. The Gospel is Mark chapter 10, verses 17 to 27 lang. Yung verse 27, sabi niya, Jesus looked at them and said, For human beings is impossible, but not for God. All things are possible for God. Yan, okay? So, mga kapatid, ang isang habang naglalakad ang Panginoong Jesucristo, yun nga, may tumakbo na mayaman na nagpatira pa sa kanyang, lumuhod sa kanyang harapan at nagtanong kung ano ba yung papaano niya ma-inherit or mamana or patanggap or makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. So, isang mayaman na binata. So, kung titignan natin, isang mayaman at lumapit siya sa Panginoon, nagtanong siya kung paano siya maka-inherit ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, itong binata na ito ay marami na siyang ari-arian. Ibig sabihin, alam niya na even himself na bagamat mayaman siya or marami siyang pera, pero alam niya na itong kayamanan na ito ay hindi magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan. So, lumapit siya sa Panginoon. Kasi, alam naman natin na kapag marami kang ari-arian ay marami ka ring alalahanin. At ang buhay na walang hanggan ay hindi rin mabibili ng kayamanan, mga kapatid. Yan naman sinasabi ng banal na kasulatan na din sa Matthew chapter 16 verse 26, di ba? Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang maibabayad para maibalik ito? Di ba? Yung sinasabi sa Matthew chapter 16 verse 26. At ganoon din yung sinasabi dun sa Psalm 49, na kapatid, na Psalm 49, na sinasabi doon na kahit gaano ka man kayaman, gaano kalaki yung hawak na kayamanan, ay hindi ito makasasapat para matubos natin ang ating mga sarili, para makamtan natin ang kaligtasan. Di ba? May sabi rito, Psalm 49 verse 7 to 9. Sabi niya, those who trust in their wealth and boast on their abundant riches, one cannot redeem oneself. Hindi niya matutubos yung kanyang sarili. So alam ng mayaman na ito na bagamat mayaman siya, ay alam niya na hindi ito makapagdadala sa eternal security, yung buhay na walang hanggan. Kaya nga lumapit siya sa Panginoon. Tsaka ito yung iba sinasabi ng banal na kasulatan, yung Matthew 16:26, at saka itong sinasabi sa Psalm 49 verse 7 to 9. So, ang Panginoon ang kanyang nilapitan sapagkat alam niya na yung kayamanan niya ay hindi niya maaring panghawakan para makapunta siya sa buhay or makapasok siya sa buhay na walang hanggan. So dito, and then sumagot sa kanya ang Panginoon, sabi niya, at dito nagulat yung mayaman at hindi niya matanggap. Okay.
Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. So, sinabi sa kanya, Panginoon, okay, you know the commandments. Ano sagot niya? Kasi Hudyo siya, sabi niya, you shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud, honor your father and mother. And then he replied and said to him, Teacher, all of this I have observed from my youth. Jesus looking at him and loved him and said to him, You are lacking one thing. Go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. So, ibigyan natin ng pansin dito mga kapatid na ang isa sa binanggit ng Panginoon is yung honor your father and mother. Kasi nung nakalipas na araw, gusto lang natin isingit. Mga kapatid, kasi itong nakalipas na araw ay binahagi natin na isa sa mga talata sa Biblia na ginagamit ng mga separated brethren natin, yung mga kapatid natin mga protestante na ang sinasabi dun sa Matthew 23 verse 9 na huwag daw tawagin na ama ang sinuman dito sa lupa. Pero pagdating dito, binanggit uli ng Panginoon na igalang mo ang iyong ama at ina. So therefore, masasabi natin na ang sinasabi ng Matthew chapter 23 verse 9 is iba yung kanyang konteksto, iba yung kanyang kahulugan. So siningit lang natin yung mga kapatid. Kasi kung absolute yun, ibig sabihin dapat hindi na binanggit dito ng Panginoon na igalang mo ang iyong ama at ina. Okay. So sabi niya, ano ba ang sinasabi ng kautusan? Yan. In-enumerate ng Panginoon yung mga sinasabi ng kautusan. Though there are some others na hindi niya minention, pero of course, implied na yun. Lahat ng kautusan ay tinutukoy ng Panginoon. So isa rin dito dapat natin makita mga kapatid na hindi sinabi ng Panginoon na sumampalataya ka lang sa akin. I will give you the full assurance of eternal life. Mga kapatid, di ba? Nagtanong sa kanya yung mayaman. Hindi niya sinabi, sige, sumampalataya ka lang sa akin. Sapat na yun. Di ba? Kaya itong mga parte ng Biblia na ito'y sasalungat doon sa pinangahawakang paniniwala ng iba nating mga kapatid, mga separated brethren natin, na once saved, always saved. Kasi kung magkagayon, lalabag dito o sasalungat dito sa sinasabi ng Panginoon. Di ba? So ano bang nakasaad sa kasulatan? So sinasabi sa kanya ng Panginoon, dapat sundin mo yung kautusan. Ano ba sinasabi sa kautusan? Dapat sundin mo yung sinasabi sa kautusan. Hindi sinabi ng Panginoon, you just only believe in me and you will have eternal life. Di ba? Hindi natin napansin yun. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Ang sagot ng mayaman, sabi niya, mula pa pagkabata hanggang sa ako'y tumanda. Sabi niya, he replied and said to him, Teacher, all of this I have observed from my youth. So all of this ay ginagawa niya na noong siya'y kabataan pa. Kasi alam naman natin na ang mga Hudyo ay payos or napakatapat sa pagsunod dito mga kautusan ni Moises. Yan. So, ang sagot sa kanya ng Panginoon, you are lacking one thing, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heavens, then come, follow me. So, ang hamon sa kanya ng Panginoon is, sige, benta mo ang lahat mong ari-arian. Sumunod sa akin. At magkakamit ka ng kayamanan sa langit, then sumunod ka sa akin. So, yun yung challenge sa kanya ng Panginoon. Kasi noon, talagang noong panahon na yun ay naghahanap ang Panginoon ng mga full-time na mga tagasunod sa Kanya. Kaya nga kung makikita nyo yung mga nagpapare, yung mga full-time na sumusunod sa Panginoon,
is makikita natin yung mga pare natin that they are having yung tatlong vow, yung vow of poverty, vow of chastity, and vow of obedience. So, vow of obedience. So, yun yung mga pare natin na kapag magsunod sila sa Panginoon, wala talaga. So most possibly, tinatawagan ito siya ng Panginoon na sumunod sa Panginoon bilang full-time na minister of the gospel, katulad ng mga alagad. Di ba katulad yung mga alagad, sina Pedro, sina James, lahat ng mga alagad, magiging si Matthew. Nung tinawag sila ng Panginoon, ay left everything behind at sumunod sa Panginoon. So, sa mga may pamilya, sa mga may asawa, I thank you, AKP, Guardian Eileen. So, sa mga may asawa, so, the Lord is not the mean na ito'y para sa lahat, mga kapatid. Parang naalala ko yung kwento ni Brother Noe Dora, yung 15 years na pastor, yung kilalang-kilala dito sa atin sa Pilipinas, na mayroon daw isang mayaman dun sa Johnson na napakinig yata kay Brother Eli. And then ang sinasabi niya, ang Catholic Church daw ay hindi sinusunod ang parting ito ng Ebanghelyo. At nagwo-worry yung asawa niya, ang pamilya niya, kasi parang plano ipagbili ng asawa niya yung kanilang mga ari-arian. So may pamilya siya. And then, mabuti na lang daw ay nakilala ng babae, ng sister na yun, yung si Brother Noedora, isang dating 15 years na pastor. So kinausap niya yung asawa, yung lalaki, na kung ang lahat ng mayaman, ang kanilang ari-arian ay ipamimigay sa mga mahihirap, ay sabi niya magko-collapse ang ekonomiya ng bansa. Di ba? Magko-collapse ang ekonomiya ng bansa. Kasi itong mga kababayan natin na wala naman talagang alam sa paano magpapatakbo ng negosyo or ng kayamanan, ay talagang babagsak yung ekonomiya. So, ibig sabihin na sinasabi ng Panginoon dito na it is specifically mentioned or said to this rich man to challenge him kung talagang gusto niya magkamit ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, sa may pamilya, hindi ito applicable. Di ba, mga kapatid? Yung kung babalikan natin, yung mayaman na at si Lazaro, ang kwento din ng Panginoon doon, ay kung makikita natin sa Luke chapter 16, makikita natin yung mayaman na si Lazaro, hindi naman doon binanggit na yung mayaman ay napunta sa impyerno sapagkat hindi niya bininta yung kanyang mga ari-arian at sumunod sa Panginoon. Di ba? Yung sa parable doon sa the rich man and Lazarus. Anong sinasabi doon sa Luke chapter 16? Napunta sa Hades ang mayaman at si Lazarus sa bosom of Abraham. Bakit? Kasi si Lazaro, habang kumakain siya, namumulot lang si Lazaro ng mumong nang gagaling sa kanyang mesa. At si Lazarus ay dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Di ba? So sa kwento doon, hindi naman sinabi ng Panginoon, kasi yung mayaman, napunta siya sa Hades sapagkat hindi niya ibinenta yung kanyang ari-arian at ibinigay kay Lazaro. Kundi makikita natin doon, because yung kanyang pagiging gahaman sa kanyang kayamanan o sa kanyang ari-arian
na hindi man lang siya nagbahagi doon sa naghihirap na si Lazaro. Diba? O, ipuntahan din natin si Zacchaeus. Diba? Nung pumunta ang Panginoon nung gustong-gusto ni Zacchaeus makita ang Panginoon Kristo, umakyat sa puno ng sikamoro. Then sa dami ng tao, ay napansin kaagad ng Panginoon si Zacchaeus at ang sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka riyan at ako itutuloy sa iyong tahanan. Then pagdating doon sa bahay, ang sabi ni Zacchaeus, Panginoon, kung meron man akong nadaya, sino man, ay ibabalik ko ng 4 na ibayo ang aking nadaya. So, hindi rin sinansala ng Panginoon si Zacchaeus, mga kapatid. Diba? Hindi niya sinansala, no, Zacchaeus, you have to sell everything and follow me. Diba? Hindi niya ginanon din, hindi niya sinabi. So, ibig sabihin, ang konteksto dito sa mayaman is, sinusubukan siya ng Panginoon, tinatawag siya ng Panginoon na sumunod. Left everything, katulad ng mga lagad, and follow me. Pero ang sabi dito, at that statement, his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. So, ibig sabihin na mas matimbang pa rin sa kanya yung kanyang ari-arian kaysa sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang karugtong na sinabi ng Panginoon, ito, masasyak kayo dito. Baka, sabi dito ng Panginoon, sikat na sikat nga ito ng mga termino na ginagamit natin, yung mga kasunod na sabihin ng Panginoon. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for those who have wealth, how hard lang naman ang sinasabi, how hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. Yan, sabi ng Panginoon. Napakahirap para sa mga mayayaman na makakapasok sa karya ng langit. Diretso natin din, disciples were amazed at him word. So Jesus again said to them in reply, children, how hard it is to enter the kingdom of God. Verse 25, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for the one who is rich to enter the kingdom of God. So, itong statement na ito, especially itong verse 25, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. Di ba kung minsan ginagamit din natin yung expression to? Grabe, ang hirap kaming, grabe yung traffic. Parang dumaan kami sa butas ng karayom. Yung ganon. Di ba ginagamit natin yun? Parang dumaan kami sa butas ng karayom. So, kasi ibig sabihin, ganun katindi yung struggle. Ganun katindi yung struggle. Ibig sabihin, ganun kahirap. Parang dumaan kami sa butas ng karayom. Pero ano ba talaga ang sinasabi rito ng Panginoon? It is very hard. It is hard. Hindi naman sinasabing the rich cannot enter the kingdom of God because they are rich. Hindi naman sinabi ng Panginoon yun, mga kapatid, It is very impossible for those who are rich to enter the kingdom of God. Yun yung sinabi. Hindi naman sinabi niya, the rich people cannot enter the kingdom of God because of their wealth. Hindi naman sinabi ng Panginoon yun. Tandaan natin. Baka masyado kayong ma-disturb at ipadala nyo sa akin yung ari-arian nyo, mga kayamanan nyo. Hindi ko kaya lahat yan. Hindi ko kaya lahat ipamahalaan yan. So, ang sabi lang ng Panginoon, it is how hard it is for those who have will to enter the kingdom of God. Then dito sa verse 25, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. Ano yung mga kapatid sa Israel or sa Jerusalem, ang meron doon na parte doon na alam naman natin ng historical background ng after their exile or ng kanilang pagkatapon ng 70 years sa Babylonia, nung inalaw sila ng imperyo ng Babylonia, ng
Nung panahon na, di ba, napasa-pasa na kay una si Nabucodonosor, then natalo sila ng Persia. Then ang bandang huli is ang namamahala na sa kanila is si Darius, si Cyrus, na kung saan si Cyrus ay pinayagan sila na bumalik sa Jerusalem at rebuild yung kanilang wall. So since na meron na silang kasaysayan na napakadali silang pasukin ng kanilang mga kaaway, ang Jerusalem ay napaligiran ng muog or napaligiran ng wall. At ang pagdating ng hapon, meron silang malaking gate. Itong malaking gate na ito, mga kapatid, ay sinasara daw po ito pagdating ng hapon para kung sakaling may mga kalaban sila ay hindi kagyat na makapasok kapag sarado yung wall. Kaya nga kahit yung mga simbahan natin doon sa Jerusalem, yung mga ancient churches, ancient Catholic churches doon sa Jerusalem or sa Israel, makikita natin na may malaking pinto and then merong maliit na pinto. Yan. Kahit sa katedral ng Pasig, Brother June, di ba? So, merong malaking pinto at maliit na pinto. Yung malaking pinto pagdating ng gabi ay sa hapon na magtatakip silim na, isasara daw po itong malaking pinto. Then, ititira yung maliit na pinto na atin ang tawag nilang Eye of a Needle. Yan eh. Try to confirm it. Check nyo sa Google. Meron pong ganun. Yung Eye of a Needle na tinatawag. So, sa maliit na pinto na ito, pagdating ng mga merchant, mga kapatid, yung mga merchant na ang layo ng pinanggalingan at pagdating nila ay hindi nila nabutan na yung malaking gate ay bukas. So, wala silang choice but to enter into that narrow door, which they called it Eye of a Needle. Kaya nga, di ba, may sinasabi din sa Matthew chapter 7, verse 13, enter through a narrow door. Pumasok ka sa maliit, sa makipot na pintuan. Punta natin muna sa Matthew 7:13. Sa inyo ang little background, mga kapatid, na meron tinatawag na maliit na pinto na tinatawag na Eye of a Needle. Hindi ibig sabihin na literal na butas ng karayom. Sino naman makapasok sa butas ng karayom? Okay, sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 13, enter through the narrow gate. Yan sinasabi niya, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few. Ayan. Kasi ayaw nila maghirap kaya kukunti lang ang nakakatagpo. Ayan. So, itong Eye of a Needle or yung maliit na pinto, ang gagawin ng mga merchant na late nang dumating galing sa ibang lugar, malayo, dumating na sila sa Jerusalem na late na, hapon na, takip silim na, sarado na yung malaking gate. Ang gagawin na po daw po nila, mga kapatid, nitong mga merchant, ay alisin nila yung mga bagahe, na karga-karga ng kamelyo. Then after that, isa-isahin nilang ipapasok yung kanilang mga kalakal or yung karga ng kamelyo. Then after that, payuyukuin nila, papasukin nila doon sa butas ng karayom or sa maliit na pinto yung kanilang kamelyo. Kasi kung titingnan natin, ang mga kamelyo ay marunong yumuko. Or kung makikita nga natin sa mga video na para makasakay yung mga tao, actually nakaupo muna yon ang kamelyo, di ba? Nakaupo sila or nakayuko. Kung nakita niyo yung video na meron ako nakitang video, isang turista, medyo malaki siya. Medyo malaki yung turista at nung pinatayo na yung kamelyo ay nahirapan, mga kapatid. Kasi mabigat yung turista. So, ganun. Payuyukuin nila yung kamelyo para makapasok dun sa maliit na pintuan na yon, na tinatawag na Eye of a Needle. I-check nyo sa Google, confirm nyo. So, yun, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Na we are supposed to humble
ourselves before the Lord for us to enter the kingdom of God. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Alisin natin yung mga sagabal. Ibaba natin yung mga sagabal natin that hinders us to enter that narrow road na sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So, maaring, di ba kalimitan, tingnan nyo ha, mga kapatid. Of course, yung mga mayayaman, aware na maraming mga mayayaman na yung kayamanan nila ay ginagamit nila para sa Panginoon, mga kapatid. So, ginagamit nila ang kanilang kayamanan sa Panginoon. Aware na rin kasi sila eh. Pero, marami na kapag mayaman ay ang hirap talaga, totoo talaga yung sinasabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman ang makakapasok sa kaharian ng langit. Isang kwento nga daw eh, yung humingi ng pagpapala sa Panginoon na humingi ng pagpapala sa Panginoon at nung pinagpala na, ay hindi na nakapagsimba, pinapadala na lang yung offering. Sir, padala ko na lang sa iyo yung offering ko. Diba? So nagiging hinder na, nagiging sagabal na sa kanya yung kanyang ari-arian. Yung mga supposed na pagpapala na ibinigay sa kanya. Na instead na siya yung paglingkuran ng mga ari-arian niya, ay siya na ngayon yung naglilingkod sa kanyang mga ari-arian. At ito na yung naging hadlang para siya ay masumunod sa Panginoon. Kaya nga binanggit ng Panginoon, it is hard for a rich man to enter into the kingdom of God. Kasi yun nga yung mga sagabal sa kanya. It is easier for a camel to enter through an eye of a needle. Nga kapatid. So, mahirap. So, ibig sabihin, baka hindi tayo mayaman na yung kayamanan natin ay nagiging hadlang sa pagsunod sa Panginoon. Pero baka hindi nga tayo mayaman, pero sa The Boy, ang Lenten season is mag-umpisa sa Miyerkules, sa Ash Wednesday. Sa Ash Wednesday, ang official na panahon ng Lenten season. Yan. So, ibig sabihin, baka hindi tayo mayaman. Na ang mayaman dito, yung hadlang sa kanyang pagsunod sa Panginoon, yung kanyang kayamanan. Pero sa atin, maaari na hindi kayamanan yung hadlang sa atin. Baka naman ang hadlang sa atin yung mga bisyo natin. Baka naman ang mga hadlang sa atin is yung mga bisyo, ang kataasan natin, yung pride, yung unforgiveness, di ba, yung bitterness, and many others na hadlang sa atin na baka hindi natin napapansin. Ano yun? Kasama na yung mga superstitious beliefs natin, mga kapatid. Kasi until now, marami pa rin mga tao na nananangan doon sa mga superstitious belief. Kaya baka ang papansinin na lamang natin is kayamanan lang ang nagiging hadlang sa pagsunod sa Panginoon ay napakarami po ang mga hadlang. Kaya hindi natin pwede na mapokus lamang ang ating attention sa kamayaman. Dapat tingnan din natin yung ating sarili. Sa akin, for me, ano yung pinakahadlang? Ano yung mga hadlang sa buhay ko? Kaya hindi ako nakakapasok doon sa butas ng karayom na yun. That I need to remove. Kasi kung meron ka mga baga-bagahe, hindi ka makakapasok doon sa eye of a needle na yun. You need to remove everything. You need to unload everything. And humble yourself before the Lord. Ibig sabihin, yumuko ka. Kaya nga yung pati yung nativity, yung place of nativity ng Panginoon, mga kapatid. Di ba yung
yung place of nativity ng Panginoon, mga kapatid, is maliit na na butas. Para ka makapasok doon, you need to kneel down. You need to humble yourselves para makapasok doon. Yun ay naglalarawan din ng ating kapakumbabaan bago tayo makapasok sa presensya ng Panginoon. So maaari yung mga yaman, yun nga sabi ko sa inyo, ulitin natin, na yung hadlang sa Kanya is yung Kanyang kayamanan. Pero sa atin, tingnan din natin ang ating sarili. Ano ba yung mga hadlang sa atin, mga hadlang na meron tayo na siya ring nagiging sagabal sa pagsunod natin o sa pagpasok natin sa kaharian ng langit? Kapatid. The boy, ano pong person nagsimula sa mundo? Ang pagkakaalam ko is yung disobedience. Okay. So mga kapatid, so ano yung mga hadlang sa atin? Baka bisyo. Bisyo, mga kapatid. Ayan sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20. If we have that, yung sinasabi doon, basahin nyo Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Kung wala kayong Bible, bumili kayo, at habang wala kayong Bible, tingnan nyo sa Google, tingnan nyo sa Bible nyo. Galatians chapter 5 verse 20. Na kapag meron kang ganito, ay hindi yung makapasok sa kaharian ng langit. So mga bisyo, mga kapatid, yung unforgiveness, any kind of sin, mga kapatid, lahat ng kasalanan na meron tayo, ayan ang magiging hadlang para sa makapasok na tayo sa kaharian ng langit. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, di ba? Without holiness, without which no one can enter the kingdom of God. Yan, mga kapatid. Kaya hindi mo pwede sabihin yun na katulad dito sa Ebanghelyo, hindi mo pwede sabihin na, sumampalatayan ako sa iyo, Lord. Walang ganun. Di ba sinabi, nakita naman natin, hindi naman sinabi ng Panginoon sa mayaman, sumampalataya ka lang sa akin. Tinitiyak ko sa iyo ang iyong kaligtasan. Hindi naman sinabi ng Panginoon doon. Diba? Kaya nga may siron din sinabi doon kaya nga narrow gate sa Matthew 7:13 to 14. Then, ano pa sinasabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21? Na may kaugnayan din yung sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 14. Diba? Ano sinasabi sa Matthew 7:21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Okay. Blessed morning. Nonella Abitria. Yes, a blessed morning po. A blessed day to all. So, yun mga kapatid. Kaya hindi daw. Ibig sabihin, we need to obey the will of God. We need to remove all these hindrances. We need to remove all these obstructions so that we can pass through to that eye of a needle, so that we can pass through to that narrow gate na sinasabi, na tinatawag sa Israel na eye of a needle. Na for the camel to enter, ay tatanggalin yung mga karga-karga ng kamelyo, then payuyukuin yung kamilyo para makadaan doon sa tinatawag na eye of a needle na gate na maliit, mga kapatid. So, tingnan natin yung sa sarili natin. Ano ba yung mga sagawal sa atin? Baka mga bisyo natin, mga unforgiveness natin, mga hatred natin, mga kapatid. Take note, kapag may hatred ka, ay ikinoconsider ka na mamatay tao. Alam niyo ba yon? May puot ka sa puso mo, until now, hindi ka pa rin nakapagpapatawad. Alam niyo ba na
sinasabi doon na maituturing ka na mamamatay tao at ang mamamatay tao ay walang bahagi sa buhay na walang hanggan. Okay? Sa 1 John chapter 3 yun mga kapatid, puntahan natin. Para baka mamaya akala nyo baka mamaya ma-focus lang yung sarili niyo dun sa mayaman. Okay. 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So you see, yung sinasabi sa banal na kasulatan. So maaring yung hatred mo or unforgiveness mo, those are hindrances. Yung iba pa, ang hindrance sa atin, mga kapatid, isa pa sa mga hadlang natin, yung mga superstitious belief natin. Yung mga occultism involvement natin, mga kapatid. Alam niyo ba na sa official teachings ng ating simbahan, sa Catechism number 2116 at saka 2117, at saka yung kanyang summary sa Catechism number 2138, mga kapatid. Ito ang sinasabi, tingnan natin mga kapatid, para baka sabihin nyo gawa-gawa lang. Sa official teachings of the church, dito sabi niya sa Catechism number 2138. Okay, tingnan nyo mga kapatid. Okay. So, buksan nyo, itandaan nyo, try nyo, i-check nyo, CCC 2116 to 117. Kapag i-type mo yun sa Google, ipoprovide ni Google. O di kaya i-meta nyo na lang kung tinatamad kayo. Meta. Tanangin nyo si AI Meta ng Messenger, ng Facebook. Tanungin nyo, Meta, what is CCC 2116 and 2117? Ayan. Sasabihin ni Meta sa'yo. Sabi dito sa CCC 2138, mga kapatid. Ito sa summary sabi niya, superstition is a departure from the worship. Mabigat na term yun, departure, mga kapatid. Superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. So you see. Kaya huwag nating tingnan na ang hadlang ay kayamanan lang. No. There are a lot of hindrance or obstruction that prevents us to enter that narrow gate that they call eye of a needle. So, yun, ano yung sagabal sa atin, mga kapatid? Yung unforgiveness mo, yung bitterness mo, yung mga superstitious belief mo, yan ay mga sagabal para makapasok ka sa kaharian ng langit. Kasi ang superstitious belief, dami-dami niyan. Parang, ayaw ko, nanganganak, lalo na kapag may mga nakalibing. Ang dami pang hindi nakalaya until now dyan. At yung sinasabi sa Catechism number 2138, na it is a departure that we give to the worship to the true God. Departure, pag-alis or pagtalikod, mga kapatid. Yan, mga kapatid. So yan. So, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. So, hindi siya madali. Mga kapatid, ang pagpasok sa kaharian ng langit, hindi madali. Kaya nga, di ba, Brother Romy, kaya nga may sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 12, na sabi niya, work out for your salvation with faith and tremblings. Tama ba yun? Punta natin Philippians chapter 2. So, hindi ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi na once saved, always saved.
Hindi totoo na sumampalataya ka lang, okay na. Okay? Okay. So then, my brother, Philippians chapter 2, verse 12, so then, my beloved, obedient as you have always been, not only when I am present, but all the more now when I am absent. Work out your salvation with fear and trembling. So work out your salvation with fear and trembling. Kasi kung ang pagpasok sa kaharian ng langit ay once saved, always saved, that is not a narrow gate. That is a broad road. Malawak na daan yan na binabanggit doon sa Matthew 7:13 to 40, sa verse 14. Matthew 7:14. At maraming mga taong dumadaan doon sapagkat napakadaling daanan kasi maluwag. Yung ayaw natin nung nahihirapan tayo. Kaya nga ang sinasabi ng iba na kasi ang Catholic Church is malaki, maluwag daw ang Catholic Church kasi sabi nila wala daw bawal sa Catholic Church. No. Hindi nyo pa alam na baka hindi nyo alam na mas maraming bawal na sinasabi sa Catholic Church kaysa sa inyong mga sekta at denominasyon. Alam nyo kung totoo kang Katoliko, alam mo ba? That the Catholic Church, kinukonsider ng Catholic Church, sa mga hindi nakakaalam, kinukonsider ng mortal sin kapag ikaw na Katoliko ay gumagamit ng contraception. Kaya kapag gumagamit ka ng contraception, that is a mortal sin that you need to go to confession. Mali yun, the boy. Ngayon ko lang po na si St. Peter ang unang saint ng established ng church. No, mali yun. Si Jesus Christ ang nag-establish ng church through St. Peter. Matthew chapter 16 verses 13 to 20. Hindi yun. Mali yun, the boy. The boy. Okay. Matthew 16:13 to 20. Basahin mo. Jesus ang nag-establish ng church. Not Peter. Okay. So yun mga kapatid. Mali yun. St. Peter, the Lord Jesus established a church through St. Peter. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Masahin mo pag nilayan mo sa Matthew 16:13 to 20. So yun mga kapatid, na ang sinasabi dito, na kapag sinasabi na ng iba, di ba? Ayun yung sinasabi nila na ang Catholic Church daw, napakaluwag, walang bawal, sabi. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo, isa na yun. Na kapag Katoliko ka at nag-engage ka sa mga superstition, ay tumatalikod ka sa Diyos. Umaalis ka. Depart ka sa worship to true God. And then, yung mga contraception, mga kapatid, alam niyo ba? Yung nga sabi ko sa inyo na kapag Katoliko ka, gumagamit ka ng contraception, you are committing a grave sin or mortal sin. Pag sinabing mortal, nakamamatay na kasalanan. Di ba kapag yung mortal, di ba Mortal Kombat, pag sinabing immortal, hindi ka namamatay. Mortal Kombat, ibig sabihin nakamamatay na labanan. So kung minsan parang hindi natin maintindihan, parang hindi natin napapansin. Mortal Kombat. Ibig sabihin nakamamatay na labanan. A mortal sin, nakamamatay na kasalanan. Good morning night na po. God bless us all. Anong oras ba dyan, AKP Guardian Eileen sa Dubai? Dito ay 6:45 na ng umaga. Okay. So yun mga batid, contraception. 1:45 a.m. po. Okay. Sige. God bless. Good morning night na. Tulog na muna.
Kuwait pala, Kuwait, sorry. Sa Kuwait, okay. So, yun mga kapatid, yung contraception, yung mga kapag may IUD ka, ikumpisal mo yan. Mortal sin yan, kapatid. Nakamamatay na kasalanan. May maaaring maipahamak ang iyong kaluluwa. So, ibig sabihin, ang ibig sabihin, ang Catholic Church ay hindi, sinasabi mong walang bawal. Marami po ang ipinagbabawal sa Catholic Church. Kaya, ang iba nga umalis eh. Di ba? Umalis eh. Lumipat sa ibang sekta kung saan doon komportable sila. Kaya nga yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 na maraming mga tao sapagkat darating ang panahon na maraming mga tao na ang tao ay pipili ng kanilang mga mangangaral at gusto lamang nilang pakinggan ay yung gusto nilang marinig, mga kapatid. Di ba? Oh. Say God bless po AKP Guardian Eileen. Okay, God bless. God bless po. Salamat sa salamat sa gifts. Okay, Eileen, Guardian. Eileen pala. Okay. Salamat sa gifts. God bless. So yun. So hindi totoo na maluwag. Kasi sa atin hindi tayo naniniwala, hindi ang pananampalataya natin hindi sola scriptura, hindi sola fide, manampalataya ka lang. Yun yung maluwag na daan. Yun yung maluwag na daan na tinatahak na marami. Yung maluwag na daan is yung sumampalataya ka lang, okay na. Pumasok ka lang sa iglesia namin, ligtas ka na. Hindi ganon, mga kapatid. Sa pagsunod natin sa Panginoon ay kinakailangan natin tanggalin yung mga sagabal sa buhay natin. Alisin natin yung mga sagabal sa buhay natin. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi lamang sumampalataya. Ang word na pananampalataya, na sumampalataya, katulad ng binabanggit sa John chapter 3 verse 16, huwag ka lang magtapos doon, mga kapatid, sa John 3:16. Kung memorize mo yung John 3:16, magbasa ka pa. Hindi ka doon mag-stick sa John 3:16 lang. Gayon na lamang ang pag-iibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung word na pagsampalataya doon is a pregnant word. Yan, sinasabi ng isang convert na dating Baptist, si Brother Steve Ray. Ang word na pagsampalataya doon sa John chapter 3 verse 16 is a pregnant word, buntis na salita. Ibig sabihin maraming kahulugan. Maraming nakapaloob doon sa salitang pagsampalataya. Or else, kung ganun, edi sana hindi na sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 7 verse 21, kung sa sampalataya ang palatayo ay maliligtas na tayo, dapat hindi na sinabi ng Matthew chapter 7 verse 21. Ano sinasabi doon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So yung pagtupad sa kalooban ng Diyos, paggawa natin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Di ba? So, kaya tingnan nyo mga kapatid. Puntahan niyo yung Matthew 25:31 to 46. Anong sinasabi doon? That is why we in the Catholic Church, sa Catholic Church, meron tayong tinatawag na corporal works of mercy at saka spiritual works of mercy. Ano yung mga corporal works of mercy? Doon yan binase sa Matthew 25:31 to 46. Mga kapatid. Okay. Kaya puntahan natin mga kapatid doon binase, kaya nga meron tayong corporal works of mercy. Puntahan natin, Matthew 25:31 to 46, para malinaw. So, ibig sabihin, it is not an easy way. Kasi kung easy way to, ayun, yung sinasabi na yung sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Faith alone. We are not faith alone.
Kasi kung faith alone lang, dapat sinabi ng Panginoon, hindi na binanggit ng Panginoon itong sinasabi sa Matthew 25, 31 to 46, kasama yung Matthew 7, Matthew 7, 21. Dapat hindi na sinabi ng Panginoon yun. Ito sabi sa Matthew 25, 31 to 46. The Judgment of the Nation ang title dito sa New American Bible. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit upon His glorious throne, and all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me. Verse 37, And the righteous will answer Him, and say, Lord, when did you see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you? Sa verse 40, mga kapatid, nasabi, And the King will say to them in reply, Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me. So you see, mga kapatid, hanggang 46. At itong sinabi ng Panginoon, sabi niya, halik kayo mga pinagpala. Ito yung mga pinagpala na sumunod sa kalooban ng Diyos. Gumawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Kaya tinawag silang pinagpala. Yung opposite nito, makikita natin, yung tapat nito, isang mula dito sa verse 41 hanggang 46. Yung mga kambing na inilagay sa kaliwa. Na nagtanong din sila, lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa na masama. Mapapasa apoy kayo ng impyerno na inihanda sa demonyo at sa kanyang mga kampon. Dito sa Matthew 25 verses 41. Sabi nito, 41, Then He will say to those on His left, Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. So yung impyerno pala, kung titingnan natin ito, inihanda pala sa demonyo at sa kanya mga kampon. Pero mapapasama tayo doon kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. So ibig sabihin, mga kapatid, na narrow road talaga. Hindi mo gagawa ka ng kabutihan. Hindi lang sumampalataya. Kasi kung sumampalataya lang, hindi na dapat binanggit ng Panginoon ito. At hindi na rin sana binanggit yung Matthew 7:21. Kaya hindi pwede na faith alone. Sa Bible, walang faith alone. Ay, sorry, meron pala, mga kapatid. Sorry, meron. James chapter 2, verse 24. Mga kapatid, Pero itong faith alone dito sa James chapter 2, verse 24, ay hindi sasang-ayon sa faith alone ng mga separated brethren natin. Yan. Ano sabi dito sa James chapter 2, verse 24? Okay. James chapter 2 verse 24. Okay, sabi rito hindi sasang-ayon to sa faith alone ng mga kapatid natin sa ibang sekta or mga separated brethren natin. Merong faith alone sa Bible, pero hindi fit or hindi angkop or hindi sasang-ayon sa faith alone ng mga separated brethren natin. Ang sabi ito, James chapter 2 verse 24. See how a person is justified by works and not by faith alone. Yan, mga kapatid, Yan yun. Kaya dapat intindihin mo yung konteksto. Lalo na yung common na binabanggit lagi ng ating mga kapatid. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9.
Verse 8 and 9 lang yung babasahin. Pero hindi mo na binabasa yung Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang sumusunod na verse. Ang focus lang 8 and 9 na kaagad. Hindi tinitingnan yung context at iniintindi. Kapatid. Okay. Nang ang Panginoon, kaya nga may sinasabi naman, kaya nga yung i-quote nila dun sa Isaiah 56 ba yun, Brother Romy? Isaiah 56, yung good deeds ninyo ay parang basahang, sabi Isaiah 56 yata yung naalala ko eh. Okay. Okay. May binabanggit sila, ito yung quote nila yung sa Old Testament. Okay. Yung Isaiah 56. Okay. Hanapin ko muna. Yan, Isaiah 64 pala. Sa Isaiah 64 verse 6, sabi dito, ito yung quote nila. Kung i-quote nila ang Old Testament ni Isaiah 64 verse 6, so paano nila i-reconcile yun sa Matthew 25, 31 to 46? Kung yun pala, kung filthy rags pala yung good works na yun, bakit tinawag sila ng Panginoon ng mga pinagpala? Halika kayong mga pinagpala ng Diyos. Pumasok sa kayo sa kaharian ng Diyos na inihanda sa inyo before the foundation of the world. Isaiah 64 verse 6. Ito yung kinaquote ng ibang sekta sa Old Testament. All of us, verse 5, all of us have become like unclean men. All our good deeds are like polluted rags. Dito sa New American Bible. Verse 5 siya. Verse 5. So, itong kino-quote nila. Pero paano mo i-reconcile ito sa sinabi ng Panginoon sa Matthew 5, 31 to 46? Na yung gumagawa ng kabutihan ay tinawag niyang mga pinagpala. Halika kayong mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo sa kahariang na inihanda sa inyo before the foundation of the world. Paano mo sinasabi na filthy rags yun? So, kailangan intindihin mo muna yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Basahin mo yung konteksto, yung mag-umpisa ka sa verse 1. Talagang noong hindi pa dumating ang Panginoong Jesucristo, yung lahat ng mga ginagawa ng mga tao na kabutihan na para makapasok sa kaharian ng langit ay walang saysay. Unknown. Kilala ka ni Unknown, Brother John. Ni Anonymous, si Unknown. Okay. Okay, mga kapatid. So, sinasabi dun sa na bago dumating ang Panginoon Jesucristo, yung kahit anong gawin ng mga tao, ay hindi talaga nila maliligtas yung kanilang sarili. Kaya yung kanilang ginagawa is like a filthy rags. Na natin to, na-share na natin to, di ba? Sa 1 Samuel chapter 2, verse 25. And then, Psalm 49, verse 7 to 9. Mga kapatid. So yan. Ibig sabihin, sa pagsunod natin sa Panginoon, ay kinakailangan natin alisin yung mga sagabal natin, mga sagabal sa atin. Hindi lang yung kayamanan natin. Kaya dapat maging kayamanan natin, dapat hindi magiging sagabal. Dapat tayo yung, sabi nga, dapat tayo binaglilingkuran ng kayamanan natin. Ginagamit natin ang ating kayamanan para maglingkod sa Panginoon. Kasi kung minsan kapag magsaserve ka na wala kang pera, ang hirap din mga kapatid.
Ang hirap. So, gamitin natin yung ano meron tayo. Yan. Magbahagi. Kung marami ka sa tingin mo na you have a lot of blessings, then share. Matulad yung sinasabi doon sa Matthew 25:31-46. Hindi lahat ay dinidemand ng Panginoon na ibenta yung ari-arian na sumunod sa Kanya. Yun lang, yung tinawag niya yung mayaman na yun. Kung meron man, kasi kung talagang very strong, halimbawa, yung tinatawag na tinawag ka ng Panginoon for na italaga mo yung buong sarili mo sa Kanya, then maybe that is a time for you that you have to left behind everything, katulad ng sa mga alagad. Pero kung sa pamilya ka, is, of course, gamitin mo yung ari-arian mo para sa pamilya mo, at then gamitin mo yung ari-arian mo, yung kayamanan mo na makapaglingkod sa Panginoon. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang hirap na nagsiserve, na wala kang magagamit na mga resources para sa paglilingkod. Di ba? Kung sa tingin mo, pinagpala ka, you can share. Okay, share. Yan. Tumatanggap din naman kami ng mga gusto nyong ibahagi. Hindi naman kami tumatanggi. May bago ngayong Ignatius Bible, medyo mahal. Hindi ko kayang bilhin na baka may gusto mag-share. Di ba? Mga kapatid, ganun. Share. So, yun yung ano natin. Yun, of course, specific na the Lord requires this rich man. Actually, baka sinubok lang siya ng Panginoon na kung gaano siya katapat sa paglapit sa Panginoon. Na ibenta yung kanyang mga ari-arian, sumunod sa Kanya. Katulad yung kanyang mga alagad, di ba? Iniwan nila yung yes, Brother John, Catholic with scriptures with traditions, non-Catholic Bible alone. Kaya nga, yan. Yung Sola Scriptura pala, mayroong interview kay Brother Adrian Milag, sana kung mapanood nyo. Yung interview or dialogue ni Attorney Terence na Associate Pastor ng Southern Baptist. Hindi ko alam kung saang lugar. And then si Brother Dwayne Cartojano na Catholic apologist ng Capiz. So, maganda panoorin yung mga kapatid. Medyo mahaba-haba lang, pero marami tayong matutunan doon. So, yun mga kapatid, na kung ano ba yung mga nakakasagabal, what are those hindrances that we have na nagiging sagabal sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, yun yung alisin natin, mga kapatid. Yun nga, kung mayaman ka, hindi ka naman talaga tinawag ng Panginoon sa pagiging full-time ministry, yung pagiging pari o religyoso, then, kung marami kang ari-arian, meron kang magbahagi ka, share. Kung religious life ko, kung consecrated, halimbawa magpapari ka o magmamadre, talagang the Lord is requiring you to left everything. That is why mga religious natin, merong tinatawag na Merly Belila. Hello everyone. Good morning. Good morning, Merly. So, ang mga pare natin, kaya meron silang vow of poverty, vow of chastity, and obedience. So they are leaving everything behind, mga kapatid. They are leaving everything behind and they are following the Lord. So sa atin, kung ikaw, mayaman ka, so ang nire-require lang sa iyo ng Panginoon, sige, go ahead with your wealth. Katulad ng si Zacchaeus, at saka yung mayaman, at saka si Lazaro. Hindi rin naman ni-require sa kanila ng Panginoon yung buong kayamanan nila. So, the same with us, kung mayaman ka, magbahagi ka. Magbahagi ka sa amin. Welcome, tanggapin namin.
Magbahagi ka sa akin kapag marami kang pera, yung Ignatius Bible, bago, mahal. Hindi ko afford. Pwede, tatanggapin ko. So yun mga kapatid. Okay? So yung sinasabi na yun ng Ebanghelyo, na kung ano yung sagabal sa atin, ay alisin natin para makapasok tayo sa narrow road na sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14 na sinasabi, enter through the narrow road. And we need to obey the will of God, not just to have faith. Hindi lang yun. Hindi nagtatapos sa faith. Ano sinasabi sa James chapter 2 verse 17? Faith without work is dead. So kung totoo yung pananampalataya mo, it must be accompanied by works. Mga kapatid, or else, baka hindi talaga totoo yung pananampalataya mo. James chapter 2 verse 17, di ba? Tama ba? Buksan natin, ha? Tama ba ako, Brother Romy? James chapter 2 verse 17. So also, faith of itself, if it does not have works, is dead. So, James chapter 2 verse 17, yung pananampalataya mo, kung walang kalakip na gawa yan, nananampalataya ka lang, hungkag na pananampalataya yan. Okay. Ngayon ay walang kabuluhan, patay na pananampalataya, mga kapatid. So, ibig sabihin na ang turo ng Panginoon is hindi isang palataya lang, kundi sumunod sa kanyang kalooban. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, a blessed Monday. May God bless us and keep us safe and sound. Hinihiling namin, Panginoon, na ang kaligtasan, kasama ng aming mga mahal sa buhay, kasama ng mga taong malalapit sa amin, kasama ng mga taong nakasama namin sa araw na ito, Panginoon, yung kahit hindi man yung nag-tap ng screen, yung sumusuporta sa amin, at yung mga nakakasama namin na hindi namin nakakasama sa ngayon, ano man pong kanilang kinaabalahan, isinasamo namin na pagpalaan niyo rin po sila, kasama ang mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga ari-arian, kasama ng lahat ng tao may kaugnayan sa amin, lalo na yung narito ngayon na tapat na nakikisa sa pagbabahagi nito na yung mga salita. Inihiling namin, Lord, na iligtas mo nawa kami sa mabibigat ng mga pagsubok. Iligtas mo po nawa kami sa mga mabibigat na mga karamdaman, sa stroke, sa kidney failure, sa cancer, sa mga hypertension, sa aksidente, sa mga aksidente o sakuna. Iligtas mo po kami sa again sa oppression ng kalaban, sa possession, sa infestation. Deliver us, O Lord, and we entrust you this day. Cover us with your most precious blood. Kasama ng mga taong malalapit sa amin, ganun din yung mga taong patuloy naming ay pinapanalangin, lalo na si Brother June, Brother Romy, si Eileen kanina, at ang lahat na narito ngayon, at maging hindi man nag-tap ng screen, pero ang tapat sa kanilang puso na nakikisa at nakikinig Panginoon. Ganun din po yung manonood nito doon sa Facebook, na kapag i-post ko sa YouTube, bless niyo po naman sila, kasama si Brother Calix, ang kagalingan patuloy ng kanyang asawa, ng kanyang nanay, at conversion ng mga taong patuloy kong pinag-pray, Panginoon. Maging yung mga upcoming activities namin, yung Frex seminar namin sa mga March chapters, sa March 15 and 16, ang diocesan activity namin, at ganoon din ang aming mga namumuno sa diocesan, sina Kuya Al at sina Ate Mitch, sina Kuya Big, Ate Edna, sina Kuya Tom, Ate Jo, at lahat ang kanilang mga sa buhay, Panginoon. Cover them with your most precious blood, protect them against the harassment of the devil as they do their part in your kingdom, O Lord. Ganun din po ang kalusugan ng mga kasamahan namin na narito. Ganun din po, tinataas din namin sa iyo yung mga activities namin, mga anniversary, yung Frex anniversary ng San Andres Apostles sa this coming Saturday. Bless niyo po na sila, kanilang mga activity at lahat na mga kikisa, Panginoon. Ganun din tinataas din namin sa iyo ang National Convention ng Frex National Convention sa November 7 to 9, Panginoon. Inintaas namin sa iyo ang lahat ng ito kasama ng aming mga pangailangan. Bless us financially, materially, physically, and spiritually, and your protection guidance sa araw na ito. We ask you to send your holy angels to protect us
and guide us, O God. We entrust to you these things. We are lifting to you all these things, and even those needs of ours na hindi man namin nabanggit or ano mga panalangin hindi namin nabanggit, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Sa iyong papuri, parangal, salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo, kasama ng Banal na Espiritu na galing kasama mo ng magpakailanman. Amen at amen. Naman namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay masa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, parang sa unang una, ngayon at kailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparang sa unang una, ngayon at kailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparang sa unang una, ngayon at kailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen, mga kapatid. Shalom. That is by now. Maraming salamat sa mga nag-send ng gifts. Si Eileen, or si Brother June, Brother Romy, at iba pa nating mga kasamahan na nakisa sa atin, yung nag-likes, at yung nag-tap ng screen, sa mga nagbago, nag-follow, at mga nag-comment. So, shalom, 2.8k lahat. Hoping na 2.8 lahat yan. Pero there are some na nagpa-flood likes kasi kaya hindi natin na-consider na top 0.8 talaga yan. So, shalom, that is by now. Signing off, my dear brothers and sisters.